Isabel, wala ng oras. Kailangan mong makuha ang tiwala ng pamilyang yan. Ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay tila isang matalim na punyal, puno ng desperasyon. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang mamahaling cellphone. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang nagniningning na pulang kotse, sa bungad ng malawak na arko na may nakaukit na mga salitang Hacienda Montenegro. Ito na yon, ang huling baraha, ang tanging pag-asa ng kanilang pamilyang nalulunod sa utang. I know, Papa. Just trust me. I have everything under control. Malamig niyang sagot, kahit na ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong sugatan. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot ang ama. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Inayos ang suot na puting-puting damit na bumagay sa kanyang perpektong kutis. Sa isang iglap, ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matamis, ngunit kalkuladong ngiti. Ang ngiti na nagpatumba sa nag-iisang tagapagmana ng imperyong ito, si Miguel Montenegro. Ngunit ang target niya ay hindi lang si Miguel. Ang kailangan niya ay ang buong pangalan, ang buong yaman, ang buong kapangyarihan na dala ng apelyidong Montenegro. At para makuha iyon, kailangan niyang maging reyna ng lugar na ito. Pumasok ang sasakyan sa malawak na lupain. Sa magkabilang gilid ng daan ay mga hilera ng puno ng mangga at niyog. Ngunit para kay Isabel, ang mga ito'y hindi kagandahan, kundi isang paalala ng pagiging probinsyano ng lugar. Masyadong luma, masyadong payapa. Kailangan nito ng pagbabago. Ang kanyang pagbabago. Pagbaba niya ng kotse, isang hilera ng mga katulong ang sumalubong sa kanya. Lahat ay nakayuko. Nginitian niya sila. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Miguel ay naghihintay sa malaking pinto ng mansyon, nakangiti ng malapad. Welcome to your new home, my love. Bati nito. Sabay halik sa kanyang pisngi. It's grand, Miguel. Very traditional, sabi ni Isabel, habang ang mga mata niya ay nililibot ang bawat sulok ng bahay. Ang mga muebles na gawa sa narra, ang mga antigo at malalaking painting. Para sa kanya, ang lahat ay mukhang pagod na at kailangan ng palitan. My mother insists on keeping it this way. She values heritage, paliwanag ni Miguel. Of course, heritage is important, pilit na sagot ni Isabel. Sa isip niya, heritage doesn't pay the bills. Dinala siya ni Miguel sa loob at ipinakilala sa ilang mga staff. Ngunit ang isip ni Isabel ay nasa ibang lugar. Kailangan niyang makita ang sentro ng kapangyarihan sa isang bahay. Ang lugar kung saan nagsisimula ang lahat. Ang kusina. Gusto kong makita ang kusina, Miguel. I want to know where the magic happens, sabi niya sa matamis na boses. Pumayag naman si Miguel at inihatid siya sa isang malaking kusina sa likod ng bahay. At doon, lahat ng pekeng paghanga ni Isabel ay naglaho. Ang kusina ay malaki at maluwag, ngunit ito ang uri ng kusina na nakikita niya sa mga lumang pelikula. Mayroon itong malaking lamesang kahoy sa gitna, mga nakasabit na kaldero sa pader, at isang kalan na ginagamitan pa ng kahoy sa isang sulok. Ang amoy ng bawang, sibuyas, at iba't ibang pampalasa ay nanunuot sa hangin. Para sa isang tulad ni Isabel, na sanay sa mga modernong stainless steel na kusina, ang lugar ay isang bangungot. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang matandang babae. Nakasuot ito ng simpleng duster at apron. Ang buhok niyang may mga puti na ay nakatali lang ng simple. May harina sa kanyang mga kamay at abala ito sa pagmamasa ng kung ano sa ibabaw ng mesa. Hindi man lang siya nito napansin pagpasok nila. Sino po ang namamahala dito? Tanong ni Isabel sa ere. Ang boses ay may bahid ng awtoridad. Doon lang lumingon ang matandang babae. May mga guhit na ng pagod sa mukha nito, ngunit ang mga mata nito'y matalas at mapanuri.
Pinunasan nito ang kamay sa apron bago sumagot. Ako ang namamahay sa kusinang ito. Hija, tumaas ang isang kilay ni Isabel. Ah, kayo po pala ang head cook. Hindi ito tanong, kundi isang pag-aanunsyo. Lumapit siya sa matanda. Inilahad ang kamay na parabang nag-aatubili. Saglit lang itong hinawakan ng matanda at pagkabitaw, pasimple niyang ipinunas ang kamay sa gilid ng kanyang damit. Isang kilos na hindi nakaligtas sa mga mata ng matanda. Ako si Isabel, ang fiancé ni Miguel. Pagpapakilala niya. Tumangulang ang matanda. Elvira po. Walang ma'am. Walang senyorita. Elvira lang. Naramdaman ni Isabel ang unang butil ng inis. Sinilip niya ang niluluto sa isang malaking kaldero. Amoy adobo. Isang ordinaryong adobo na pangiwi siya. Ito ba ang ihahanda ninyo para sa hapunan? Adobo? Hindi ba masyadong pangkaraniwan para sa pagdating ko? Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Elvira. Ito ang paborito ni Miguel. Miguel loves anything I introduce him to. Mayabang na sagot ni Isabel. Mula ngayon, ako na ang magsasabi kung ano ang dapat lutuin dito. We need to upgrade the menu. Something more sophisticated. Tinitigan lang siya ni Elvira. Isang klase ng tingin na hindi mabasa ni Isabel. Isang tingin na nagpaparamdam sa kanya na siya ang sinusuri at hindi ang kabaligtaran. Lalo siyang nainis. Kailangan niyang ipakita kung sino ang masusunod. Para sa hapunan mamaya, utos ni Isabel habang tinitingnan si Elvira mula ulo hanggang paa. Gusto ko, maghanda kayo ng European-style dinner. Siguro, beef Wellington at truffle pasta. Kaya niyo ba yon, Manang Elvira? Idiniin niya ang salitang manang na puno ng pang-iinsulto. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng kumukulong sabaw ang maririnig. Ngumiti si Isabel. Isang ngangiting mapanghamon. Kung hindi, ako na mismo ang magsasabi kay Miguel na kailangan na niyang kumuha ng mga bagong staff na mas may class. Parang musika sa pandinig ni Miguel ang bawat halakhak ni Isabel. Habang naglalakad sila pabalik sa sala mula sa kusina, hindi niya maalis ang paghanga sa babaeng katabi niya. She was perfect, maganda, matalino, at may isang klase ng kumpiyansa na kayang humarap sa kahit sino. Ang babaeng nararapat na maging isang Montenegro. I'm so happy you're finally here, Isabel. Ang tagal kong hinintay ito, sabi ni Miguel, habang hawak ng mahigpit ang kamay nito. Ngumiti si Isabel. Ang ngiting iyon na laging nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Me too, my love. I just want to make sure everything is perfect for our future. Kaya naman, may ilang suggestions lang ako for the house. Anything. Mabilis na sagot ni Miguel. Naramdaman ni Miguel ang bahagyang pagbabago sa ikinikilos ng mga kasambahay. Ang dating magaan na paligid ay tila nabalot ng tensyon. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata kung paano sila gumalaw ng mas maingat. Kung paano sila yumuko ng mas mababa kapag dumadaan si Isabel. Habang ipinapakita niya ang hardin, isang matandang hardinero, si Mang Carding, na dekada nang nagsisilbi sa kanilang pamilya, ang lumapit para batiin sila. Magandang araw po, Senyorito Miguel, Senyorita. Magandang araw din po, Mang Carding. Magalang na sagot ni Miguel, ngunit bago pa man niya maipakilala ng maayos si Isabel, nagsalita na ito. Miguel, darling, can we not talk to the help right now? I want your undivided attention. Sabi ni Isabel, hindi man lang tinitingnan ng matanda, at marahang hinila si Miguel palayo. Nakita ni Miguel ang pagbawi ng ngiti sa mukha ni Mang Carding. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Pinilit niyang namangitian ang hardinero bilang paumanhin bago sumunod kay Isabel. Marahil ay pagod lang ito sa biyahe, pangungumbinsi niya sa sarili. Maya-maya, habang nag-uusap sila sa sala, narinig niya ang boses ni Isabel na nagmumula sa direksyon ng kusina.
Medyo malakas ito at may awtoridad. Hindi niya narinig ang eksaktong sinabi nito, pero narinig niya ang tono. Ang tono na ginagamit ng kanyang ama kapag nagagalit sa mga board meeting. Nakaramdam siya ng pagkailang. Ang kusina ay teritoryo ng kanyang ina. Kahit wala ito ngayon, ang mga tao doon ay mga taong pinagkakatiwalaan nito. Pumasok sa isip niya si Sofia, isang batang kusinera na tinuturuan mismo ng kanyang ina. Nakitaan nito ng pambihirang talento si Sofia sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain. Isang araw, naabutan ni Miguel si Sofia sa kusina. Mag-isang pinapakintab ang mga lumang kaldero. "Sofia, bakit mo pa yan ginagawa? Pwede namang bumili na lang ng bago," sabi niya rito. Napatingala si Sofia, may ngiti sa mga labi. "Senyorito," sabi po ni Donya, "dito daw po sa mga kalderong tuunang naluto ang mga pagkain na nagpayaman sa pamilya nyo. Parang parte na po ito ng kasaysayan. Sayang naman po kung itatapon lang." Naantig si Miguel sa sinabi nito. Isang simpleng dalaga, pero meron itong respeto sa pinagmulan na minsan ay nakakalimutan na niya. Pagdating ng hapunan, nakahain ang mga pagkaing inutos ni Isabel, beef Wellington, truffle pasta, maganda tingnan, mamahalin. Ngunit habang kumakain, hindi mahanap ni Miguel ang lasang kanyang kinagisnan. Si Isabel naman ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga party na dinaluhan niya sa Maynila, sa mga sikat na taong nakasalamuhan niya. Lahat ng kausap niya ay nakikinig ng mabuti, ngunit si Miguel ay may ibang napapansin. Sa gilid ng hapag, may isang maliit na mangkok ng adobo. Ipinahain niya ito kanina dahil ito ang inaasahan niyang kakainin. Sumandok siya ng adobo at kanin. At sa unang subo, para siyang bumalik sa kanyang pagkabata. Ang alat, asim, at tamis na perpektong naghahalo. Ito ang lasa ng tahanan. Ito ang lasa ng pagmamahal ng kanyang ina. "This adobo is perfect," wala sa sariling sabi ni Miguel. Napatigil si Isabel sa pagkukwento. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa mangkok ng adobo. "Really, Miguel? You prefer that peasant food over this?" Natahimik ang lahat sa lamesa. Naramdaman ni Miguel na namula ang kanyang mukha. "It's not peasant food, Isabel. It's our family's specialty." "Well, your family needs a new specialty." Malamig na tugon nito bago uminom ng wine. Tapos na ang hapunan nang lapitan siya ni Isabel. Ang mukha nito ay malambing ulit na para bang walang nangyari. "Miguel, my love." Simula nito habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. "I think it's time for some changes around here. For us." "What kind of changes?" tanong ni Miguel. May pag-aalinlangan na sa kanyang boses. "Ang kusina," sabi ni Isabel. "It's so outdated. And the staff, medyo luma na rin sila. They're not equipped for the kind of entertaining we will be doing. Baka dapat mo nang kausapin ang mother mo to." "Modernize. Maybe let go of the old-timers. We need a team that's more aligned with our status." Ang mga salitang yon ay tumama kay Miguel na parang sampal. Palitan ang mga tao, ang mga taong nakita siyang lumaki, ang mga taong mas matagal nang naninilbihan sa pamilya niya kaysa sa panahon na magkakilala sila ni Isabel. Tinitigan niya si Isabel, ang magandang mukha nito, ang mamahaling alahas, ang perpektong ayos. At sa unang pagkakataon, nagtanong siya sa sarili, sino nga ba ang babaeng ito? At ano ba talaga ang habol niya sa pangalang Montenegro? Mula sa maliit na siwang sa pintuan ng kanyang silid na tanawang hardin, pinapanood ni Doña Elvira ang kanyang anak at si Isabel. Nakikita niya kung paano tumitig si Miguel sa dalaga, puno ng paghanga. Isang tingin na pamilyar sa kanya, ang tingin ng isang lalaking umiibig. At iyon ang nagpapabagabag sa kanya. Hindi siya ang head cook. Siya ang reyna ng Hacienda Montenegro. Ngunit sa araw na ito, pinili niyang magsuot ng duster
at magtago sa likod ng apron. Ito ang kanyang paraan. Isang pagsubok na hindi nalalaman ng sinusubok. Bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng yumaong asawa, si Don Ricardo. Elvira, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi mo makikita kapag kaharap niya ang may kapangyarihan. Makikita mo ito sa paraan ng kanyang pagtrato sa mga taong sa tingin niya ay walang maibibigay sa kanya. At sa maikling oras na nakasama niya si Isabel sa kusina, nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Ang pag-irap sa kanilang tradisyonal na lutuin. Ang pagpunas ng kamay matapos makipagkamay sa kanya. Ang pagtawag sa kanya ng manang na may diin ng pangmamaliit. Ang bawat kilos nito ay sumisigaw ng isang bagay, pagmamataas. Hindi niya kailanman ikinahiya ang kanilang pinagmulan. Ang mga Montenegro ay hindi ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Nagsimula sila sa isang maliit na karinderya. Ang kanyang ina, ang lola ni Miguel, ang nag-imbento ng adobo recipe na yon, ang mismong adobo na kinutya ni Isabel. At ang pinagmamasaan niya kanina, iyon ay ang sikretong pampalasa na nagpasikat sa kanilang pangalan. Naalala niya ang isang eksena kanina bago pa man dumating si Miguel sa kusina. Nagtuturo siya kay Sofia. Ipinapakita ang tamang paraan ng paghiwa ng bawang upang lumabas ang tamis nito. Ang pagluluto, Sofia, ay parang pag-aalaga. Kailangan ng pasensya at pagmamahal, sabi niya sa dalaga. Biglang pumasok si Isabel. Huwag mong turuan ng ganyan. Bibilisan niya lang ang trabaho kung tatakutin mo, hindi kung lalambingin mo. Sabi nito na para bang hangin lang si Elvira na hindi niya nakikita. Hindi umimik si Elvira. Hinayaan niyang lumabas ang tunay na kulay ng dalaga. Ngayong gabi, habang naghahanda siya para sa hapunan, hindi ang mga pagkaing inutos ni Isabel ang kanyang inasikaso. Ipinasa niya iyon sa ibang mga katulong. Ang tanging niluto niya ay ang adobo, gamit ang sarili niyang mga kamay, sa lumang kaldero na minana pa niya sa kanyang ina. Nang marinig niya ang usapan ni na Miguel at Isabel sa sala tungkol sa pag-modernize ng Amagondi, momodernize ng kusina, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bulag ang kanyang anak. Nabubulagan ito sa ganda at sa kislap ng isang pekeng diamante. Kinagabihan, bago matulog, tinawagan niya si Miguel sa telepono. Anak, kumusta ang unang araw ni Isabel sa hasyenda? Malumanay niyang tanong. Okay naman po, ma. She's adjusting, sagot ni Miguel. May pag-aalinlangan sa boses na hindi nito maitago. Hindi niya direktang siniraan si Isabel. Hindi iyon ang kanyang estilo. Naipakita mo na ba sa kanya ang lumang gilingan ng bato sa kusina? Iyon ang paboritong gamit ng lola mo. Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Hindi pa po, ma. I don't think she's interested in old things. Huminga ng malalim si Elvira. Miguel, anak, sabi niya. Dahan-dahan ngunit may bigat. Tandaan mo sana ito. Ang isang puno, gaano man kataas, kung hindi malalim ang ugat, ay madaling matumba sa unang dating ng bagyo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Miguel. Ibinaba na niya ang telepono. Lumabas siya sa kanyang balkonahe. Tanaw ang kadiliman ng buong hasyenda. Ito ang kanyang kaharian. Ipinundar ng dugo at pawis. Itinaguyod ng pagpapakumbaba at respeto. Hindi niya hahayaang wasakin ito ng kahit sino. Ngunit paano niya bubuksan ang mga mata ng kanyang anak? Habang nag-iisip, bigla siyang may narinig. Isang boses mula sa hardin sa ibaba. Boses ni Isabel, kausap sa cellphone. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng balkonahe para makinig. Oo na, I know. I'm handling it. Iritableng sabi ni Isabel sa kausap. Ano ka ba? Akala mo ba madali? I'm stuck here in this provincial nightmare. Kailangan kong tiisin itong authentic farm experience nila.
But don't worry, kaunting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, ako na ang masusunod. Ipapawala ko ang lahat ng mga luma at pangit dito. Lalo na yung mga matatandang utusan na akala mo kung sino. Pagkarinig nito, napapikit si Doña Elvira. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Pero kasabay ng sakit ay ang pagtigas ng kanyang desisyon. Hindi na ito isang pagsubok. Isa na itong laban. At hindi siya papayag na matalo. Isang marahas na tunog ng alarm mula sa cellphone ang gumising kay Isabel. 5:00 pa lang ng umaga. Sa Maynila, ito ang oras na karaniwan ay pauwi pa lang siya mula sa isang party. Dito sa hasyenda, ito na yata ang oras na nagsisimula ang araw. Napabalikwas siya ng bangon, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa isang mas masahol na tunog, ang tawag mula sa kanyang ama. "Papa, it's too early," inis niyang sagot. "Walang too early, Isabel," sigaw ng ama sa kabilang linya. Ang boses ay basag at puno ng takot. Tumawag ang bangko. Binibigyan na lang tayo ng 1 buwan. 1 buwan. Kung hindi natin mababayaran ang paunang 10 milyon, isasara nila ang kumpanya at kukunin ang lahat. Ang bahay, ang mga kotse, lahat. Naramdaman ni Isabel na nanlamig ang kanyang buong katawan. 1 buwan. Ang kasal nila ni Miguel ay nakatakda pa sa loob ng 3 buwan. "Pa, calm down. I can ask Miguel for the money." "Hindi!" Putol ng kanyang ama. "Hindi ka pwedeng humingi sa kanya ng ganyang kalaking pera. Bago ang kasal, maghihinala siya. Malalaman niyang ginagamit mo lang siya. Isabel, makinig ka. Ang kasal na, yan ang tanging solusyon. Kailangan mong bilisan. Kailangan mong makuha ang loob, hindi lang ni Miguel, kundi ng buong pamilya niya, lalo na ang ina niya. Gawin mo ang lahat para matuloy ang kasal sa lalong madaling panahon." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Isabel sa gilid ng kama. Tulala. Ang mga pader ng mamahaling silid ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Sinasakal siya. Ang plano niyang dahan-dahang pag-akyat sa kapangyarihan ay kailangan na niyang isantabi. Kailangan niya ng mas mabilis, mas marahas na paraan. At para magawa iyon, kailangan niyang alisin ang lahat ng sagabal. Pumasok sa isip niya ang imahe ni Sofia, ang batang kusinera, ang paborito ng Manang Elvira, ang babaeng tinitingnan ni Miguel ng may interes. Oo, nakita niya ang tingin na yon kagabi nang purihin ni Miguel ang adobo. Isang maliit na kislap ng paghanga. Hindi niya pwedeng hayaan ang kislap na yon na maging apoy. Nagbihis si Isabel at nagtungo sa kusina. Naabutan niya si Sofia na naghahanda ng almusal. Naghihiwa ito ng mga prutas nang may ngiti sa labi. Humuhuni pa na para bang walang problema sa mundo. Ang simpleng kasiyahang iyon ay lalong nagpagalit kay Isabel. "Hoy!" Matigas na tawag niya. Nagulat si Sofia at muntik nang mabitawan ng kutsilyo. "Senyorita Isabel, magandang umaga po." Hindi siya pinansin ni Isabel. Lumapit ito sa lamesa at pinagmasdan ang ginagawa ni Sofia. "Prutas na naman. Hindi ka ba marunong maghanda ng mas disenteng almusal? Crepes perhaps? Or eggs Benedict?" "Ah, opo, marunong po. Pero ang bilin po ni Senyorito Miguel, gusto niya po ng sariwang prutas tuwing umaga." Magalang na paliwanag ni Sofia. Ang pagbanggit sa pangalan ni Miguel ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng galit ni Isabel. "Ako ang pakakasalan ni Miguel, kaya mula ngayon, ang gusto ko ang masusunod, maliwanag." "Opo, senyorita." Habang nakatalikod si Sofia para kumuha ng pan, isang masamang ideya ang nabuo sa isip ni Isabel. May isang pitzel ng mainit na tsokolate na nakahanda sa mesa. Sa isang mabilis at tila aksidenteng kilos, sinagi niya ito. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig at ang iba ay tumalsik sa braso at kamay ni Sofia. Aray!
Daing ni Sofia na bitawan ng hawak na plato. "Oh my God, I'm so sorry." Pakunwaring sabi ni Isabel. Puno ng sarkasmo ang boses. "Ang clumsy mo naman kasi. You should watch where you're going." Dumating ang ibang mga katulong para tulungan si Sofia. Kitang-kita ni Isabel ang awa at galit sa kanilang mga mata. Pero wala silang lakas ng loob na magsalita. Hindi pa siya tapos. Sa araw na yon, may darating na isang importanteng bisita si Miguel, isang food blogger na sikat sa buong bansa. Si Sofia ang naatasang magluto ng pananghalian. Ito na ang pagkakataon ni Isabel. Pinanood niya si Sofia mula sa malayo. Nakita niya ang dedikasyon nito sa paghahanda ng isang espesyal na sinigang na hipon, isang recipe na itinuro mismo ni Elvira. Ang bawat sangkap ay maingat na pinili. Ang bawat hakbang ay ginawa ng may pag-iingat. Naghintay si Isabel ng tamang tiyempo. Nang saglit na tumalikod si Sofia para kumuha ng plato, mabilis siyang lumapit sa kumukulong kaldero. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na sobre. Ang laman, isang buong dakok ng pinong asin. Walang pag-aalinlangang ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa palayok at mabilis na hinalo bago bumalik sa kanyang pwesto. Nakangiti siyang umupo sa sala, naghihintay. Ilang sandali pa, lumabas si Sofia mula sa kusina, dala-dala ang isang malaking mangkok ng sinigang. Ang mukha niya ay puno ng pag-asa at kaba. "Your special guest is about to have a very memorable meal," bulong ni Isabel sa sarili. Isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakangiting ipinakilala ni Miguel ang sikat na food blogger, si Anton Diaz, kay Isabel. "Anton, this is my fiancé, Isabel." My love, si Anton, ang pinakamagaling na food critic sa bansa. "It's an honor to finally meet you. I've heard so much about the legendary Montenegro cuisine," sabi ni Anton, nakipagkamay kay Isabel. "The honor is all mine. And please, the traditional cuisine is a thing of the past. We are currently rebranding." Nakangiting sagot ni Isabel na may pagdiin sa huling salita. Napakunot ang noo ni Miguel sa narinig, ngunit hindi na siya nakapalag pa nang dumating si Sofia, dala ang main course. "Senyorito Miguel, Sir Anton, narito na po ang sinigang na sugpo ala Montenegro," sabi ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa kaba habang maingat na inilalapag ang malaking mangkok sa gitna ng mesa. Ang amoy pa lang ay katakam-takam na. "Wow, this looks and smells incredible," puri ni Anton. "This is what I came for. The authentic taste." Ngunit habang sinasabi iyon ni Anton, nahagip ng tingin ni Miguel ang braso ni Sofia. Mayroon itong pamumula, tila napasong balat. "Sofia, anong nangyari sa braso mo?" Nag-aalalang tanong niya. Yumuko si Sofia. "Wala po ito, senyorito. Aksidente lang po sa kusina." Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Isabel kay Sofia. Isang babala na manahimik ito. Nakita yon ni Miguel at isang hindi magandang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Kumuha ng sabaw si Anton at buong pananabik na tinikman ito. Sa isang iglap, ang masaya nitong mukha ay napalitan ng pagkasuklam. Mabilis itong uminom ng tubig. "Anton, ayos ka lang?" tanong ni Miguel. Umiling si Anton, hindi makapaniwala. "Miguel, ano to? Is this a joke?" Kumuha rin si Miguel ng kutsara at tinikman ng sabaw. Para siyang nakakain ng purong asin. Imposibleng makain. "Sofia, anong klaseng kalokohan ito?" Sigaw ni Miguel. Ang pagkagulat ay napalitan ng pagkainis. Nanginginig na lumapit si Sofia sa mesa. "Po? Imposible po. Tinikman ko po yan bago ko dalhin dito. At ano? You deliberately tried to poison my guest?" Mabilis na sabat ni Isabel. Tumingin siya kay Miguel. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "My love, I told you.
Sinabi ko na sa'yo ang tungkol sa kanya. She's clumsy, incompetent, and now this? Nakakahiya. Si Sofia ay napaiyak na. Ang mga butil ng luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ko po yan magagawa. I swear, titinikman ko po talaga. Tumingin si Miguel kay Sofia. Sa mga mata nitong puno ng takot at pagkalito, sa mga kamay nitong may mga kalyo sa pagtatrabaho, sa paso sa braso nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabel. Sa perpekto nitong mukha na ngayon ay nagpapakita ng isang uri ng tagumpay, ng kasiyahan, sa kapahamakan ng iba. Biglang nag-flashback sa isip niya ang mga nangyari. Ang pag-ayaw ni Isabel sa kusina. Ang pagtrato niya kay Manang Elvira. Ang paghila niya palayo kay Mang Carding. Ang sinabi nito tungkol sa pag-let go sa mga old-timers. Ang pamumula sa braso ni Sophie at lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Tumayo si Miguel. Ang buong bigat ng kanyang presensya ay bumagsak sa silid. Ang lahat ay natahimik, naghihintay. Tumingin siya sa kanilang bisita. Anton, I am so sorry. There seems to be a huge misunderstanding. Please, let me make it up to you some other time. Tumango si Anton, tumayo, at tahimik na umalis. Alam na may problemang pampamilya siyang naabutan. Nang silang tatlo na lang ang naiwan, hinarap ni Miguel si Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang bakal na katigasan. Stop it, Isabel! Natigilan si Isabel. What? What are you talking about? Pinagtatanggol mo pa siya? Ang sabi ko, tigilan mo na. Ulit ni Miguel. Mas matigas ngayon. Tumingin siya kay Sofia na patuloy sa pag-iyak. Pagkatapos, ay muli niyang hinarap si Isabel. Ilang araw ka pa lang dito, pero wala ka nang ginawa, kundi mang maliit at manakit ng mga taong matagal nang naglilingkod sa pamilya ko. Nakita ko ang paso sa braso niya at alam kong hindi aksidente to. Lumiit ang mga mata ni Isabel. Ang pagkukunwari ay napalitan ng galit. So you're taking her side? Naniniwala ka sa isang katulong kaysa sa akin? Ang mapapangasawa mo? Naglakad si Miguel palapit kay Sofia at inabutan ito ng panyo. Hindi niya sinagot ang tanong ni Isabel. Sa halip sinabi niya sa mahinang boses, naniniwala ako sa nakikita ko. Tinitigan niya si Isabel. Ang paghanga at pagmamahal na dati niyang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya. At ang nakikita ko ngayon, hindi ko nagugustuhan. Isang malakas na sampal sana ang tatama sa mukha ni Miguel, ngunit nahawakan niya ang kamay ni Isabel bago pa man ito dumapo. Ang gulat at galit sa mga mata ni Isabel ay hindi niya malilimutan. How dare you? Nanggagalaiting sigaw ni Isabel. Pinipili mo ang isang hamak na kusinera kaysa sa akin, Miguel? Is that it? Binitawan niya ang kamay nito at tumalikod. Umalis ka muna sa harapan ko, Isabel. Mag-usap tayo kapag lumamig na ang ulo mo. Sa sobrang kahihiyan at galit, si Isabel ay walang nagawa, kundi tumakbo palabas ng silid. Naiwan si Miguel at si Sofia sa katahimikan. Matapos ang nakakahiyang pangyayari, tumakbo si Sofia papunta sa likod ng kusina, sa may lumang bodega, kung saan nakatago ang mga tuyong sangkap. Doon, sa gitna ng mga sako ng bigas at bawang, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Hindi niya maintindihan. Sigurado siyang perpekto ang timpla ng kanyang sinigang. Paanong nangyari iyon? Kasalanan niya ba talaga? Baka nga tama si Senyorita Isabel. Baka nga wala siyang kwenta. Baka hindi siya nararapat sa kusinang ito. Sa tiwalang ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Aalis na siya. Iyon na lang ang tanging paraan para matapos ang gulo. Ayaw na niyang maging dahilan ng pag-aaway ni Senyorito Miguel at ng kanyang nobya. Habang nag-aayos siya ng gamit, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pintuan. Saan ka pupunta, Hiya? Boses yon ni Manang Elvira. Mabilis na pinunasan ni Sofia ang kanyang mga luha.
Aalis na po ako, manang. Pasensya na po sa abala. Hindi na po mauulit. Lumapit ang matanda. Hindi ito nagsalita agad. Kinuha nito ang isang lumang upuan at pinaupo si Sofia. Pagkatapos, umupo rin ito sa tabi niya, sa ibabaw ng isang sako ng bigas. Ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang katapusan, Sofia. Mahinahong sabi ni Elvira. Minsan, ito ay isang pagkakataon para ipakita kung gaano ka katatag. Pero nakakahiya po. Dahil sa akin, umalis ang bisita ni Senyorito. Dahil sa akin, nag-away sila ni Senyorita Isabel. Umiiyak na, sabi ni Sofia. Isang matagal na katahimikan ang namayani bago muling nagsalita si Elvira. Hindi mo kasalanan. Ang simpleng mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa puso ni Sofia. Ang kasalanan ay nasa taong kayang manakit ng kapwa para lang sa sariling kapakanan, pagpapatuloy ng matanda. At ang taong iyon ay hindi ikaw. May kinuha si Elvira mula sa bulsa ng kanyang apron, isang luma at malinis na panyo. Iniabot niya ito kay Sofia. Punasan mo ang iyong mga luha. Hindi pa tapos ang araw, hindi pa tapos ang laban. Pero paano po? Paano ko pa po maiaayos ito? Tanong ni Sofia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elvira. Ipakita mo sa kanila ang tunay na lasa ng Montenegro. Tumayo ang matanda at inilahad ang kamay kay Sofia. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Elvira pabalik sa kusina. Sa isang sulok, may isang espesyal na cabinet na kahoy na laging nakakandado. Ito lang ang tanging lugar sa kusina na hindi pinapabuksan ni Elvira kahit kanino. Kumuha siya ng isang maliit na susi mula sa kanyang leeg at binuksan ito. Ang laman ng cabinet ay hindi mga ordinaryong sangkap. May mga garapon ng iba't ibang halamang gamot na pinatuyo, mga bote ng mga kakaibang suka at patis na sila mismo ang gumawa. At sa pinakagitna, isang lumang kwaderno na sulat kamay. Ito, sabi ni Elvira habang inilalabas ang kwaderno. Ang aklat ng mga sikreto ng pamilya namin. Binuklat niya ito sa isang pahina na may titulong, Ang Orihinal na Kare-Kare ni Lola Conching. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kare-kare ng Montenegro ay isang alamat. Ito ang putahing nagpasikat sa kanilang unang restaurant. Sabi nila, ang recipe nito ay nawala na. At ang version sa kanilang mga restaurant ngayon ay hindi nasing sarap ng orihinal. Ang kare-kare sa mga restaurant namin ngayon ay imitasyon na lang, pag-amin ni Elvira. Nang mamatay ang aking ina, itinago ko ang orihinal na recipe. Naghihintay ako ng tamang tao. Isang taong may pusong marunong magluto, hindi lang utak na marunong sumunod sa instructions. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia. At sa tingin ko, ikaw ang taong iyon. Napatakip ng bibig si Sofia, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngayon, sabi ni Elvira, ang boses ay puno na ng sigla at determinasyon. Papalitan natin ang masamang alaala ng sinigang kanina. Magluluto tayo, ikaw at ako. Ituturo ko sa iyo ang bawat sikreto. At ang ihahain natin sa bisita, mamayang gabi, ay hindi lang pagkain. Ihahain natin ang kasaysayan. Habang nagsisimula silang maghanda, isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Si Elvira, na tila isang ordinaryong matanda, ay naging isang henyo sa paningin ni Sofia. Ang bawat galaw niya ay may kahulugan. Ang bawat sangkap ay may kwento. At sa gitna ng paggisa ng mani at pagpapakulo ng buntot ng baka, naramdaman ni Sofia na hindi na siya natatakot. Ang kusina ay muling naging kanyang santuwaryo. Ilang oras ang lumipas, ang buong bahay ay napuno ng isang mabangong amoy na hindi pa naamoy ng kahit sino sa hasyenda sa loob ng maraming taon. Nang ihain ang kare-kare sa hapunan,
Naroon pa rin ang bisitang food blogger na si Anton na pinakiusapan ni Miguel na manatili. Pati na rin si Isabel na napilitang bumaba matapos magkulong sa kwarto buong hapon. Pagsubo ni Anton sa pagkain, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Napatigil siya, napatingin kay Miguel. Miguel, I've tasted your restaurant's kare-kare 100 times. This is not it. This is divine. This is a masterpiece. Maging si Miguel ay natulala sa sarap. Parang luto ni Lola. Bulong niya. Tumingin si Anton kay Miguel puno ng pagtataka. Sino ang henyo sa likod nito? Sino ang chef? Bago pa man makasagot si Miguel, si Isabel, na kanina patahimik at masama ang tingin, ay biglang tumayo at nagsalita sa malamig na boses. Well, I can assure you, sabi niya, habang tinitingnan ng masama si Sofia na nakatayo sa gilid. It's definitely not her. Ang mga salita ni Isabel ay parang yelong bumagsak sa mainit na paghanga ng lahat. Ngunit sa halip na siraan si Sofia, lalo lang nitong pinatingkad ang tensyon sa silid. Ngumiti si Anton, ang food blogger. Well, whoever it is, he or she deserves a Michelin star. Tumingin siya kay Sofia na nakatayo sa gilid. Young lady, did you have a hand in this? Bago pa man makasagot si Sofia, si Miguel na ang sumagot para sa kanya. Yes, Anton, she cooked it, under the guidance of our head cook. Tumingin si Miguel kay Manang Elvira na tahimik na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Isang bahagyang nangiti ang makikita sa mga labi nito. Ang papuri ay parang sampal sa mukha ni Isabel. Hindi niya matanggap. Siya dapat ang sentro ng atensyon. Siya dapat ang pinapalakpakan, hindi ang isang hamak na katulong. Habang nagpapatuloy ang masayang usapan tungkol sa pagkain, ang bawat tawa at papuri para kay Sofia ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Isabel. Nararamdaman niya ang pag-urong ng kanyang mundo. Ang mga pader na itinatag niya, gamit ang kanyang ganda at yabang, ay unti-unting gumuho. Si Miguel, ang lalaking dapat ay nasa ilalim ng kanyang palad, ay hayagang ipinagtatanggol at ipinagmamalaki ang babaeng kinaiinisan ni Akanoy. Natapos ang hapunan na hindi na muling nagsalita si Isabel. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa loob niya, isang bagyo ng galit, kahihiyan, at inggit ang nabubuo. Umakyat siya sa kanyang silid, ngunit hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang isip ay nag-aapoy. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Kailangan niyang iparamdam sa kanila, lalo na sa matandang yon at sa pipitsuging Sofia na iyon, kung sino ang tunay na reyna. Muli siyang bumaba. Gabi na at tahimik na ang buong bahay. Ang mga ilaw ay patay na, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa kusina. Sumilip siya. Naroon si Elvira at si Sofia, magkatabing naglilinis. Nagtatawanan sila na parang mag-ina, habang pinupunasan ang mga ginamit na kasangkapan. Ang eksenang yon ng pagiging malapit nila ay lalong nagpasiklab sa galit ni Isabel. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, sa pinakagitna, ay may isang bagay na tila binibigyan nila ng espesyal na pag-iingat. Isang luma, maitim, at magaspang na gilingan na bato. Mukha itong basura. Mukha itong walang kwenta. Ngunit nakita niya kung paano ito hinaplos ni Elvira bago ito maingat na inilagay ni Sofia sa isang espesyal na lalagyan. Iyon. Ang lumang bagay na yon. Iyon ang simbolo ng lahat ng kinamumuhian niya sa lugar na ito. Ang pagiging luma, ang pagiging probinsyano, ang pagiging pangit. Naghintay si Isabel hanggang sa makaalis ang dalawa at mamatay ang ilaw sa kusina. Sa dilim, dahan-dahan siyang pumasok. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Kinapa niya ang gilingang bato. Mabigat ito at magaspang sa kanyang mga kamay,
na sanay sa lambot ng seda at kintab ng diamante. Basura! Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng puot. Lahat kayo, mga luma at walang kwentang basura. Binitawan niya ito sandali at hinanap sa isip ang lahat ng sakit at kahihiyang naramdaman niya sa buong araw. Ang pagtawag ng kanyang ama, ang takot na bumalik sa kahirapan, ang pagtatanggol ni Miguel kay Sofia, ang mga tingin ng paghanga para sa isang katulong, ang pagiging invisible niya sa sarili niyang party. Ang lahat ng yon ay nagtipon sa kanyang dibdib. Naging isang bola ng nag-aapoy na galit. Muli niyang dinampot ang gilingang bato. Itinaas niya ito ng buong lakas. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa tindi ng emosyon. I hate this place! I hate you all! Sigaw niya sa katahimikan ng gabi. At sa isang marahas na kilos, ibinagsak niya ang gilingang bato sa sahig na semento. Isang malakas, nakakabinging tunog ng pagkabasag, ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang tunog ng isang bagay na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Sa likod niya, isang pinto ang dahan-dahang bumukas, isang anino ang lumitaw. Si Doña Elvira. Nakatayo ito roon, hindi makagalaw. Ang mga mata nito ay nakatutok, hindi kay Isabel, kundi sa mga basag na piraso ng bato na nakakalat sa sahig. Isang tingin nang hindi maipaliwanag na sakit at pagkabigla ang mababasa sa mukha nito. At sa sandaling iyon, alam ni Isabel na ang kanyang sinira ay hindi lang isang lumang bato. May sinira siyang mas malaki, mas mahalaga. Ang tunog ng pagkabasag ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Para kay Doña Elvira, hindi lang ito tunog. Isa itong pakiramdam. Isang matalim na sakit na direktang tumusok sa kanyang puso, na nagpira-piraso rin dito kasabay ng lumang bato. Napatigil siya sa may pintuan ng kusina. Ang kamay ay nanatiling nakahawak sa doorknob. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa tanawing nasa harapan niya. Doon, sa sahig na semento, nakakalat ang mga piraso ng kanilang kasaysayan, ang gilingang bato, ang almires, ang nag-iisang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Ang gamit na sumaksi sa pagsisimula ng lahat, sa bawat butil ng paminta na kanilang dinurog, sa bawat dahon ng laurel na kanilang pinino, sa bawat pangarap na kanilang binuo, sa loob ng isang maliit na kusina. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Isabel. Ang anino nito sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang madilim na demonyo. Ang hininga ay habol-habol pa sa ginawang karahasan. Isang nag-apoy na galit ang unang bumaha sa sistema ni Doña Elvira. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang babae. Gusto niyang isampal dito ang lahat ng kasamaang ginawa nito. Ngunit biglang nawala ang galit. Ang pumalit ay isang napakalalim, napakabigat na lungkot. Isang pagod na parang pasan niya ang buong mundo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Bawat hakbang ay parang may mga bubog siyang tinatapakan. Hindi niya pinansin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa mga basag na piraso sa sahig. Lumuhod siya. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na semento. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na mga kamay para damputin ang bawat piraso. Ang isang piraso ay matalas. Sinugatan nito ang kanyang daliri, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Isang patak ng dugo ang tumulo sa ibabaw ng bato. Tila isang huling sakripisyo. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Isabel. Ang yabang nito ay napalitan ng isang uri ng takot. Hindi takot sa parusa, kundi takot sa hindi nito maintindihan. Ang lalim ng koneksyon ng isang tao sa isang bagay na sa tingin niya ay basura. I didn't. It was an accident. Nauutal na sabi ni Isabel, isang mahinang pagtatangkang magsinungaling. Hindi siya sinagot ni Doña Elvira. Hindi man lang niya ito tiningnan. Patuloy lang siya sa pagpulot ng mga piraso, isa-isa na parabang
Ang mga ito ay mga hiyas. It's just an old stone grinder. Pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay tumataas na. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Huwag kang mag-alala. I can buy you a new one. A better one. Kahit 1 dosena pa. Doon lang siya tumigil. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng kalungkutan, ay ngayon ay malamig at walang emosyon. Isang tingin na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o sigaw. Isang tingin na tila'y hinuhubaran ang buong pagkatao ni Isabel, inilalantad ang lahat ng kasinungalingan at kababawan nito. Napaurong si Isabel sa tinging iyon. Hindi pa rin nagsalita si Doña Elvira. Tumayo siya, hawak sa palad ang mga piraso ng bato na tila mga basag na pangarap. Naglakad siya papalapit sa isang katulong na naalarma sa ingay at ngayon ay nakatayo sa may pinto. Takot na takot. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Isabel habang sinasabi sa mahinang boses sa katulong, "Tawagin mo si Miguel." May dumaang kaba sa mga mata ni Isabel. Sabihin mo sa kanya. Pagpapatuloy ni Doña Elvira, ang bawat salita ay mabigat at may kahulugan. Sabihin mo, oras na para sa isang hapunan, isang pangpamilya na pag-uusap. Sa pagtalikod ni Doña Elvira, isang malamig na hangin ang gumapang sa buong kusina. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Ang tunay na takot. Dumating si Miguel sa kusina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ma? Anong nangyayari dito? Anong ingay yon?" Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa basag na gilingan sa sahig, patungo sa mga piraso nito sa kamay ng kanyang ina na may bahid ng dugo. At sa wakas, sa namumutlang mukha ni Isabel na nakatayo sa isang sulok. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan na yon, alam na ni Miguel na may isang bagay na tuluyan ng nawasak at hindi lang ito ang lumang gilingang bato. Ang hapagkainan na ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng tawa at papuri. Ngayon ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Walang pagkain na nakahain. Tanging isang puting mantel ang nasa mesa at sa gitna nito, maingat na inilapag ni Doña Elvira ang mga basag na piraso ng gilingang bato. Nakatayo si Miguel sa isang tabi, ang mukha ay isang blangkong maskara na hindi mabasa. Si Isabel naman ay nakaupo sa kanyang silya, hindi mapakali. Ang mga mata ay palipat-lipat ng tingin mula kay Miguel patungo sa mga piraso ng bato. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Doña Elvira. Ngunit hindi na siya ang Manang Elvira na nakaduster at apron. Ang suot niya ay isang elegante at mamahaling bestida, ang uri na isinusuot ng isang matriarka. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na perlas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Naglakad siya ng may awtoridad at dignidad. Bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Umupo siya sa kabisera ng mesa. Napatanga si Isabel, ang babaeng ilang araw niyang ininsulto at inutusan. Ang babaeng tinawag niyang mamanang ay biglang nag-transform sa kanyang harapan. Ito ang ina ni Miguel, ang tunay na Doña Elvira Montenegro. Isang malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Isabel. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa silid. Binasag ni Doña Elvira ang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa. Ang bagay na ito, simula niya, habang itinuturo ang mga basag na bato, ay tinatawag na almires, isang simpleng gilingan ng bato. Sa tingin ng iba, basura, luma, walang kwenta. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Isabel. Pero sa pamilyang ito, ang basurang ito ang aming pundasyon.
Huminga siya ng malalim. Ang lola ni Miguel, ang aking ina, ay isang simpleng kusinera. Nagsimula kami sa wala. Ang tanging puhunan namin ay ang kanyang talento at ang gilingang ito. Dito niya dinurog ang mga pampalasa para sa adobo na nagpaumpisa ng aming karinderya. Dito niya ginawa ang peanut sauce para sa kare-kare na nagpayaman sa pamilyang Montenegro. Ang bawat salita ni Doña Elvira ay puno ng damdamin. Ang bawat gasgas sa batong ito ay kwento ng hirap. Ang bawat mantsa ay simbolo ng pawis. Ang bagay na sinira mo, Isabel, ay hindi lang isang bato. Sinira mo ang alaala ng aking ina. Sinira mo ang simbolo ng aming pinagmulan, ang pinakapuso ng aming yaman. Walang makapagsalita. Maging si Miguel ay nakikinig lang, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Sa wakas, nagsalita si Isabel. Ang boses ay desperado. Hindi ko po sinasadya. Patawad po, Doña Elvira. I can explain? Explain what? Malamig na tanong ni Doña Elvira. Na ang pagtrato mo sa akin bilang isang hamak na utusan ay isang pagkakamali? O na ang pagwasak mo sa aming pamana ay isang aksidente lamang? Hindi na napigilan ni Isabel ang kanyang sarili. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagmamakaawa. Tumingin siya kay Miguel. Miguel, please. You have to believe me. Mahal kita. Mahal kita, hindi ang pera mo. Dahan-dahang umiling si Doña Elvira. Ang pag-ibig, Hija, ay hindi mapagmataas. Ang pag-ibig ay marunong rumespeto, marunong magpakumbaba. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata niya ay nagtatanong. At ngayon, Miguel, anak, kailangan mong pumili. Lahat ng mata ay napunta kay Miguel. Naglakad si Miguel palapit sa mesa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabel. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang pinal na desisyon. All this time, Isabel, I tried to make excuses for you. Mahinahon niyang sabi. Pero ang nanay ko na mismo ang sinaktan mo. Ang pamilya ko na ang niyurakan mo. Miguel, no. Umiiyak na sabi ni Isabel. Ang isang reyna Isabel ay hindi lang nagsusuot ng korona. Pagpapatuloy ni Miguel, inaalagaan niya ang kanyang kaharian at minamahal ang kanyang mga nasasakupan. Hindi niya sila minamaliit. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa mga salitang babago sa kanilang lahat. Our engagement is over. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasing lakas ng tunog ng pagkabasag ng gilingang bato. Napasigaw si Isabel sa pagkabigla at sakit. You can't do this to me! Can't do. Miguel, hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam kung anong mawawala sa pamilya ko. Alam ko kung anong mawawala sa pamilya ko kung ipagpapatuloy ko to. Matigas na sagot ni Miguel. Mawawala ang respeto namin sa sarili. Mawawala ang lahat ng itinuro sa akin ng mga magulang ko. Lumapit siya kay Isabel. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang babaeng minsan niyang inakalang pakakasalan. You can pack your things. Ipapahatid kita pabalik ng Maynila bukas ng umaga. Pagkasabi nito, tumalikod si Miguel. Inalalayan niya ang kanyang ina na tumayo. Magkasama silang naglakad papalabas ng dining room. Iniwan si Isabel na mag-isang nakaluhod sa sahig. Umiiyak sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang mga pangarap. Ang sikat ng araw kinaumagahan ay tila isang mapanuksong liwanag na tumatama sa mukha ni Isabel. Gising siya buong gabi. Ang kanyang mga mata ay magas sa kaiiyak. Ang kanyang isip ay pagod sa kakahanap ng paraan para maayos ang lahat. Ngunit wala na. Tapos na ang laro. Ang bawat tunog sa labas ng kanyang silid ay parang isang insulto. Ang honini ng mga ibon, ang malakas na tawa ng mga trabahador sa bukid, ang amoy ng kape na nagmumula sa kusina. Ang buhay sa Hacienda Montenegro
ay nagpapatuloy na para bang walang nangyari, na para bang hindi gumuho ang kanyang mundo kagabi. Walang katok, walang tawag, walang Miguel na nagmamakaawa. Tanging isang katulong ang kumatok kanina para sabihing nakahanda na ang sasakyan na maghahatid sa kanya pabalik ng Maynila. Sa isang iglap, ang babaeng dumating kahapon na puno ng pag-asa at yabang ay naging isang bilanggo na pinapalayas sa kanyang sariling selda. Galit. Iyon ang una niyang naramdaman. Galit kay Miguel sa hindi nito paglaban para sa kanya. Galit kay Doña Elvira sa pagiging mapagpanggap nito. Galit kay Sofia sa pag-agaw ng atensyon na dapat ay para sa kanya. Galit sa sarili dahil nagkamali siya ng kalkula. Habang marahas niyang inilalagay ang kanyang mga mamahaling damit sa maleta, natabig niya ang isang picture frame sa side table. Larawan nila ni Miguel, kuha sa isang charity ball. Nakangiti sila pareho, ang perfecting couple sa mata ng lahat. Ngayon, ang larawan ay isa na lang kasinungalingan. Tumunog ang kanyang cellphone, ang pangalan ng kanyang ama, ang lumabas sa screen. Hindi niya ito sinagot. Ano ang sasabihin niya? Pa, I failed. We're ruined. Hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Nang mailagay na niya ang lahat sa maleta, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi na ang Reyna. Ang mukha niya ay namumutla. Ang mga mata ay walang buhay. Ang postura ay talunan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Isabel ang tunay na pagkatalo. Hindi lang ito pagkatalo sa isang laban. Ito ay pagkatalo ng kanyang buong pagkatao. Dala ang kanyang mga gamit. Lumabas siya ng silid. Tahimik ang buong mansyon. Walang gustong makita siya. Walang gustong magpaalam. Para siyang isang multo na dumaan lang. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang daan niya ay patungo sa direksyon ng kusina. Napahinto siya. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang eksena na tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nandoon si Sofia at si Doña Elvira. Nakaupo sila sa sahig, sa mismong lugar kung saan niya winasak ang gilingang bato. Sa harap nila ay ang mga basag na piraso. Ngunit hindi sila umiiyak. Maingat nilang pinupulot ang bawat piraso. May hawak silang pandikit. Sinusubukan nilang buuin muli ang nabasag. Isang imposible at nakakapagod na gawain. Ngunit ginagawa nila ito ng may pasensya at dedikasyon. Habang nag-aayos, may sinabi si Doña Elvira na nagpatawa kay Sofia. Isang tawang mahina, ngunit puno ng ginhawa. Isang tawang nagsasabing, okay lang kami. Kaya naming ayusin to. Sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang tumama kay Isabel. Ang kanyang sinira ay hindi lang isang bato. Ang kanyang sinubukan wasakin ay ang koneksyon, ang respeto, ang pagmamahal na mayroon ang mga taong ito para sa kanilang kasaysayan. At nabigo siya dahil ang mga bagay na yon, kahit mabasag, ay pwedeng buuin muli ng mga taong tunay na nagpapahalaga dito. Isang bagay na hindi niya kailanman magagawa. Napatingin sa gawin niya si Sofia. Nagtama ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Isabel na makikita niya ang paghihiganti o pagmamataas sa mukha ng dalaga. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa. Awa. Mabilis na umiwas ng tingin si Isabel at nagpatuloy sa paglalakad. Paglabas niya ng mansyon, ang pulang kotse na nagdala sa kanya rito ay naghihintay. Pumasok siya sa loob, hindi lumingon pabalik. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hasyenda, napatingin siya sa bintana. Ang mga puno ng mangga, ang malawak na bukirin, ang asul na kalangitan. Ngayon lang niya nakita ang tunay na ganda ng lugar. Isang gandang simple, totoo, at payapa. Isang gandang hindi niya kailanman pinahalagahan. At ngayon, tuluyan nang nawala sa kanya.
Ilang linggo ang lumipas. Ang tensyon na dating bumabalot sa Hacienda Montenegro ay napalitan na ng pamilyar na kapayapaan. Ang mga kasambahay ay muling ngumingiti at ang hangin ay tila mas sariwa at mas magaan. Sa kusina, ang dating bakas ng karahasan ay halos wala na. Sa isang maliit na mesa sa sulok, maingat na nakalagay ang gilingang bato. Hindi ito naging perpekto. Ang mga linya ng pandikit ay bakas na bakas, parang mga peklat na nagsisilbing paalala ng isang masakit na nakaraan. Ngunit buo na itong muli. Nagsama-sama ang mga piraso. Abala si Sofia sa paghahanda ng merienda nang pumasok si Miguel. Hindi na siya ang senyorito na tila malayo at laging seryoso. Mayroon ng isang bagong ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting mas totoo at mas madalas masilayan. Sofia, tawag niya. Lumingon si Sofia at ngumiti. Senyorito Miguel, magandang hapon po. Miguel na lang, sabi niya. Isang pakiusap na ilang beses na niyang inulit sa mga nakaraang linggo. Lumapit si Miguel sa gilingang bato at marahang hinaplos ang magaspang na ibabaw nito. Salamat dito, Sofia. Alam kong mahirap buuin ulit ito. Lahat naman po ng nasisira, kayang ayusin. Basta may pasensya at pag-iingat. Mahinahong sagot ni Sofia habang nagpupunas ng kamay. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Miguel sa kanya. Pati ba tiwala? Natahimik si Sofia. Alam niya ang ibig sabihin ni Miguel. Sa mga nagdaang linggo, madalas siyang puntahan ito sa kusina. Minsan, para lang manood sa kanyang pagluluto. Minsan, para magtanong tungkol sa mga sangkap. At minsan, para humingi ng tawad. Miguel, sabi ni Sofia, wala ka namang kasalanan. Naloko ka lang. Umiling si Miguel. Kasalanan ko pa rin. Hinayaan kong mabulag ako sa panlabas na anyo. Hindi ako nakinig sa sinasabi ng puso ko. At dahil doon, nasaktan ka. Nasaktan ng nanay ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng pinagdaanan mo dito. Ang sinseridad sa boses ni Miguel ay umantig sa puso ni Sofia. Ito ang Miguel na hindi niya nakita noon. Isang lalaking marunong umamin ng pagkakamali. Isang lalaking hindi nahihiyahiyang magpakumbaba. Matagal na po kitang pinatawad, sabi ni Sofia. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Gumaan ang pakiramdam ni Miguel na para bang isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Kung ganoon, sabi niya, medyo nahihiya. Pwede mo ba akong turuan? Napakunot ang noo ni Sofia. Turuan po saan? Magluto, sagot ni Miguel. Gusto kong matutunan kung paano lutuin ang adobo. Yung totoong adobo. Yung luto ng pamilya natin. Sa unang pagkakataon, isang malakas at masayang tawa ang kumawala mula kay Sofia. Ang tunog niyon ay parang musika sa pandinig ni Miguel. Sige ba? Nakangiting sagot ni Sofia. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Ikaw ang maghihiwa ng bawang at sibuyas, biro niya. Nagtawanan sila. Isang tawanan na simple, magaan, at puno ng isang bagong pag-asa. Kumuha si Sofia ng 2 apron. Ibinigay niya ang isa kay Miguel. Habang tinutulungan niya itong itali, ang apron sa likod. Nagkalapit ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, walang senyorito at walang kusinera. Tanging 2 tao na parehong nasaktan, parehong natuto, at ngayon ay handa nang magsimulang muli. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Sofia. Ang kanyang mga daliri ay magaspang dahil sa trabaho. Ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamalambot na kamay na nahawakan niya. Sofia, bulong niya. Simulan natin. Tumango si Sofia. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkahawak kamay sila sa harap ng isang bagong simula, alam niyang ang lahat ay magiging maayos. Mula sa di kalayuan,
sa may pintuan ng kusina, tahimik na nanonood si Doña Elvira. Isang ngiti ng tagumpay at kasiyahan ang mababasa sa kanyang muka. Ang kanyang hasyenda ay ligtas. Ang kanyang pamana ay maipagpapatuloy. At ang kanyang anak, sa wakas, ay natagpuan na ang daan pa uwi. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Miguel at Sofia. Isang kwentong isinilang sa gitna ng sigalot, ngunit pinatibay ng pagpapakumbaba at tunay na pagmamahal. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating istorya. Ang samahan ninyo sa bawat pagtangis, pagtawa, pagkainis, at pag-asa ng ating mga bida ang siyang nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, ninais kong lumikha ng isang salamin na magpapakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto o sa lawak ng lupain. Ito ay matatagpuan sa kabutihan ng puso, sa paggalang sa ating pinagmulan, at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin natin ang aral na iniwan ni na Doña Elvira, Miguel at Sofia, na ang pinakamatibay na pundasyon ay ang pamilyang nagmamahalan at ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kapayapaang dulot ng isang pusong mapagpakumbaba. Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento at saloobin. Ano ang aral na pinakatumi mo sa inyong puso? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Hanggang sa muli nating pagsasama sa isang panibagong kwento ng buhay at pag-ibig.